Nakuha po ni Grandmaster Hikaru Nakamura ang kanyang unang panalo kay Grandmaster Ali Reza sa round number 5 dito po sa ginaganap na FIDE Candidates 2024. Ngayon, round number 6, kalaban niya naman po si Grandmaster Gukesh D ng India. At ano ang gagawin ni Hikaru? Itim po siya, nag-ipor po si Gukesh na sinagot ni Hikaru ng C5 Sicilian opening. Magpipilit. Nanalo siya kay Alreza sa E4, E5 eh. Pero dito Sicilian ang pinili niya, no? Alam niyo naman po siguro na kung gusto mong manalo as black, ang pinakamagandang approach talaga against E4 is C5 para may imbalance agad sa opening pa lang. Anyway, nag-knight F3 po yan. Tapos, tumira po si Hikaru ng G6 na talaga namang pong hindi mo aasahan. Ito po kasi yung tinatawag nilang hyper accelerated dragon. Ang dragon kasi usually nagdi-D6 muna yan eh. Tapos may mga normal development muna ng mga piyesa bago nagdi-G6. Pero ang hyper accelerated dragon, move number 2 pa lang, pinapakita mo na agad na eto gusto mong setup. Magpiapiancheto ka. At dahil na obvious na nga po yung setup ng dragon na yan, na ganyan ang gagawin yan, ang kadalasan tinitira po ng white talaga dito, nagsi-C3. Yan po ang tinitira ng white para kontrolin po yung gitna, no? Pakita ko lang po sa inyo yung malaking diferensya. Ibalik natin ng konti para may matutunan din kayo sa opening. Ayan. Kasi ang normal po na dragon, ganito po nagdi-D6 yan eh. Ngayon, pagka D6, let's say, sabihin na natin alam mo na yung black later on mag-G6. Hindi mo magawa yung C3 dyan, nakokontrolin mo sana yung gitna dahil may knight F6. Dahil wala po yung E4 na tira, equal lang yan dahil mapapalit lang po lahat ng pyesa. Ayan, ganyan lang po yung gagawin. No? Ngayon, sa accelerated dragon, since inuna mo ito, ayan, inuna mo yan, G6. Pagka C3 po, hindi ka makapag-knight F6. Hindi ka maka-knight F6 yan. At obviously, talagang matitira po yung D4 without having trouble na pag nag-knight F6, pwede kasi E5 eh. O pagka ganun, makakapag D4. Yan po ang pinagkaiba ng normal dragon sa accelerated dragon. Kaya nga ang pinasok po na linya agad ni Gukesh is C3. Anyway, yung C3 po na yan, expected yan ni Hikaru Nakamura. Kaya ang tinira niya po dito, D5. Nakakapagtaka din yan. Sa opening part na Sicilian, bakit ka magdi-D5, ilalabas mo agad yung reyna mo. Kasi po, pag tinakes po yan, okay, eto pinagkaiba niya na, queen takes, ayan. Usually kasi kinakapture, pero dito po hindi kinakapture dahil may C3 na. Yan ngayon kung may C3, wala pong knight C3 na. Walang tempo sa reyna. Kaya yung reyna, okay lang gumitna dyan sa may D5. Ayun, naintindihan nyo ba yung konting pinagkaiba nila sa opening? Bakit ganyan po yung mga tira nila, no? Kaya nga po si Gukesh, hindi po tineksan, tinulak niya eh. Ngayon, pagkatulak, Bishop G4, at pansinin nyo po yung oras ng dalawa, mabilis sila pareho tumira. Halatang preparado. Though, sa parting ito, kasi ang pinaka-common po talaga is Bishop G7, inuna po yung Bishop G5, napaisip ng konti si Gukesh, at ang tinira niya po, nag-Bishop B5 check. Ayan. Yung nag-isip na ng konti. Ayan, 1 hour and 51 minutes lang siya na mabilis pa rin sinagot ni Hikaru ng Knight C6. Tapos Bishop takes. Kinapture po ng pawn. And then nag-castling lang. Ayan, medyo natagalan ulit sa castling eh. Anyway, linya po yung castling na yan. At ang mga natira nga before, ayan, may arrow, Bishop G7, saka Knight po sa H6. Pero si Hikaru Nakamura, tumira po ng nobility. First time itong nagamit sa torneo at hindi lang basta-basta first time, napakabilis pinawalan. C4 lang. Nag-C4 lang. Ano ang gusto niya mangyari? Ayaw niya pong magkaroon ng strong center dito. Kasi magdi-D4 yun eh, pagka-takes mo ganun. So ang gusto niya mangyari, pag nag-D4 or yung ginawa po nag-D3, kakapturein yan. Kahit mag-D4 po yun, emphasis capture pa rin gagawin. Ganun ang mangyayari. Anyway, queen takes D3, tapos bishop takes F3, kinapture po, and then tumira lang ng bishop G7 develop, pinapressure po yung pawn sa E5 na, dinepensahan queen E2, and then nag-queen lang po sa may C7, inaatake talaga yung pawn na dinepensahan rook E1, tapos nag-E6 na si Hikaru para dito po ilalabas yung kabayo. So nag-B4 po, ito pong si Gukesh dito, matindi yung B4, no? Bakit? Kasi later on, pag nakalabas na, bibiyakin ka sa C5.
Anyway, nag-knight E7, nag-knight D2 develop, at dito medyo mawiwirduhan ka na konti sa ginawang development ni Hikaru kasi in-expect ko dito castling muna eh. Pero knight C8 ang pinawalan. Hanip na yan. Para saan yung knight C8? Iniisip kong mabuti, babantayan niya ba yung posibleng break? Anyway, yun na nga yung ginawa, C4. At pagka C4, saka nag-castling. At pagka-castling, tumira po ng bishop B2, develop lang. And then ito pong si Hikaru, nag-A5 para biyakin po yung queen side at mabuksan yung tori niya. Sinisira niya din yung pawn structure, and not just that. Pagdating po kasi sa pawn, ganito na po dapat igagawin mo eh. Exchange your bad ones to good ones. Ibalik ko lang na konti. Tingnan niyo pong mabuti ha. Ang bad pawn structure po ni Hikaru dito ito. Kasi masasabi natin na isolated. Siya po yung medyo masama. Ngayon, pagkatulak niya po dyan, gusto niya pong ipalit dito. Healthy yung pawn na to kasi connected yan kahit papaano matutulak, madidepensahan, di ba? Kaya pinapalit ni Hikaru yung bad ones to good ones at in-a3 nga dinipensahan para hindi masira yung pawn structure, pero kinapture po yan, takes, and then rook takes a1, rook takes a1, at kung makikita nyo po, wala ng bad pawn si Hikaru. Actually, medyo bad po ito pero hindi naman pa ganun kadaling atakihin. Anyway, sa position po na ito, sabi po ng engine, medyo okay ang posisyon ni Hikaru. Ang kailangan niya lang gawin, Queen B8. Ayan. Close to equal yan eh. Pero Queen B8 yung may konting palag. Medyo nabigla po kasi ako sa approach na ginawa ni Hikaru dito. Ang ginawa niya kasi kinapture niya po yung C4. Kinain niya. Ibig sabihin, tinanggap niya na pareho silang may isolated pawn. Ngayon, bakit niya po kaya ginawa yon? Ako po, kutob ko lang to, hindi ako sigurado dito. Of course, malalakas na Grandmaster to eh. So, nung iniisip ko yung idea niya, tingin ko po, medyo naalangan siya na mawalan ng magandang square yung kabayo. Kasi pwede pong itulak ito dito eh. Tapos pag natulak po, okay, weak ito, pero pwedeng depensa ng ganun. Yung knight, walang masyadong matalunan. Pwede po kasing mamaya, pumasok po dito yung tore or yung reyna, mananalasa po. No? Eh, yung tore na ito, naharangan pa ng kabayo. Yun po yung aking palagay. Pero hindi ako sigurado doon ha. Kasi hindi ko maunawaan bakit kakapturein mo to basta-basta kung okay naman pala na hindi siraan yung pawn structure. Kasi nga po, pagka-capture ni Hikaru dyan, okay, nasira yung pawn structure, pero pagka knight takes c4, knight b6, ayun. So, makakapasok yung kabayo, pwede po dito dyan later on. Tapos weak ito. Hindi lang yon. Kung mapalit man yung knight, okay, knight takes b6, queen takes b6, yan yung nangyari. Ang bishop po ay medyo bad. Dahil na, ayan po, nakadepensa lang siya. Lamang yung bishop ni Hikaru dito ng konti. Okay? Yun nga lang, is that enough to win? Tingnan natin. So, nag-bishop po sa c3 to depend upon on b4. Nag-queen b5, pinapalit yan. No? Ang ganda po ng gusto mangyari ni Hikaru dito eh. Pag tinakes mo kasi, pawn takes, ayun. So, mai-steady po siya sa itim. Pwede na pong, ma-atake yan eh. May mga ganun. Kasi nga, magiging bad bishop. No, yun ang gustong gawin ni Hikaru. At kung titingnan niyo yung play ni Hikaru, actually, alam niyo kasi sino ginagaya niya? Magnus. Binanggit niya kasi yan eh. Sabi ni Hikaru, actually, yung mga galawan ko dito, equal lang. Yung laban niya kay Alireza. It's equal, pero nag-ala Magnus lang ako na kahit equal, the game will start to get tricky and then maipapanalo pa. Sabi ni Hikaru, hindi ganun yung eksakto. Basta ganun yung parang gusto niyang sabihin. Anyway, ang ginawa dito ni Gukesh, nag-queen lang po sabay e4. Nag-rook d8 naman, open file. Tumira ng g3, pasingaw para hindi mabackrock mate. Nag-bishop f8, pinapressure na po yung pawn sa b4 na tinirahan lang ng king g2. Nag-queen b7, bakit po? Ang plano niya ganito. Pre-pressure rin ng todo. So, nag-rook c1, nag-rook d5 na nga, nag-bishop sa e1, hindi makaganire kasi kakainin to. Kaya nag-h5 lang si Hikaru, tinirahan naman ng bishop c3, bumabalik lang, bishop e7, and then h4. Kasi nga si Hikaru mag-h4 dun eh, bibiyakin niya eh. Anyway, nag-bishop f8, bumalik, and then nag-rook a1 naman. Nag-bishop e7, mukhang wala na magawa. Nag-rook c1, tatabla ba? Bishop f8, nag-rook c1, aba hindi. Ayaw ni Hikaru tabla, kala ko babalik, tabla na eh. Pinilit pa ni Hikaru, nag-rook b5, ayan. Siguro kasi
Kaya nagpipilit si Hikaru pa ng konti. Tingnan nyo yung oras. 16 minutes na lang po si Gukesh. 22 si Hikaru. Wala pang increment ito kasi move 32 pa lang. So, 8 tira pa ang kailangan para mapunta po sa dagdag na oras. Ang tinira po niya, nag-rook C1 lang ulit. Nag-rook B6. Oh, dinidepensahan ito. No? Baka gagalaw yung Reyna. Anyway, nag-bishop D2, rook A6. Ay, hindi ko malaw. Tori yung gumalaw. Nag-rook C4, rook B6, nag-bishop lang sa E3, at nag-rook takes B4 na nga. Nakakala ko 1 pawn up kasi pagka takes mo dyan, 1 pawn up. Di ba? Kaso, ang kakainin yung C6 Ayun, no. No, napilitan mapalit. At pagkalit, dumipensa sa ilalim si Hikaru kasi ilalim, rook C8, nag-bishop C5, napilitang kainin takes, at ito po ay nauwi na sa tabla. Same side yung pawn Wala, hindi magkakataluhan yan. Puro tori lang gagalawin ng dalawa. Kahit mapalit yung tori, tabla pa rin. Kaya, nauwi na po sa tabla. Grabe yung opening nila, no? Interesting. Eventually, nauwi pa rin sa tabla kasi nakita pa rin nila pareho yung tamang tira. Paano ko nasabing nakita nila pareho yung tamang tira? Tingnan nyo po yung accuracy. 98% accuracy nung dalawa. Grabe kataas, di ba? At ano po ang standing after round number 6? Leading pa rin si Gukesh with 4 points, nakasama si Grandmaster Ian Nepomniachtchi, Fabiano Caruana 3.5, si Pagnananda 3.5 dahil nanalo po yan kay Abasov. Tapos Bidit 3, Hikaru Nakamura 3, at ang medyo nasa Kolembat, ayun, dalawa sila, ni Jet Abasov dahil natalo na naman, ganun din si Alireza dahil natalo na naman. 1.5 lang sila out of 6. Ang medyo surprising siya si Alireza, sobrang layo ng score niya sobrang layo. Si Abasov siya yung lowest rated, siya lang po ang 2600 dyan so parang pwede pa nating maintindihan. Pero Alireza, seeded number 3 siya, di ba? Seeded number 3 siya. Seeded 1 si Fabiano, seeded 2 si Hikaru, seeded 3 siya. Pero nagkakalat at ang sinasabi nga nila, nakarma daw. Abangan nyo po yung mga susunod po natin video. Ako po ay tutungo bukas sa Wahin para po sa Bangkok Chess Club International Open. Alam ko maraming Pilipino kasali. Ako po ay pupunta hindi para maglaro, para mag-coach po. Andun po si Prince, saka yung isa pang estudyante si Shin. So, tingnan natin kung makakagawa ko ng video para sa torneyong ito everyday. Kasi 10 days ako dun We'll try to make videos sa loob ng hotel. At hindi lang yon, i-vlog natin yung mga Filipino players na maglalaro. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Muli, ito po ang inyong coach, Pinamaster Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kapiyahe. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.